Umaga sa lahat. Alam natin na narito tayong lahat ngayon, nagkatipon, to bless the Lord. No? Kaya nung umalis tayo ng ating mga tahanan, ang nasa ating isip ay sambahin ng Diyos. So, dapat open ang ating kaisipan para po sa kanya mga salita na ating pagbubulayan. Nung, I think that was on Monday, ako po yung nagbubukas ng aking mga dating mga notebooks. At meron po akong nadaanan na dating mga sinulat ko, merong tanong, ano ang pinakamalungkot na talata sa Biblia? Nung makita ko, maganda pag-usapan ito. Ano ba ang pinakamalungkot na talata sa Biblia? Or what is the saddest verse in the Bible? At nakita ko ang nakakalungkot na talata sa Biblia is Revelation chapter 20 verse 15. Bakit ko sinabi na ito yung pinakamalungkot na talata? Sapagkat ang sabi po rito, and if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. So na-imagine ko ang deciding factor is your name. Pag hindi natala yung pangalan mo doon, you're thrown to the lake of fire. Hindi ba nakakalungkot yun? Na-imagine ko kagad, yung mamahal ko sa buhay, na maaaring napapabayaan. Mga kaibigan, na pagdating ng araw, doon mo sila makikitang tinapon. So di ba, nakakalungkot yun. Kaya ang ating pag-uusapan ngayon, pinamagatan kong, the day every story end. Judgment and the hope found in Christ. Pero bago yun tayo manalangin. Panginoon Diyos, muli, hinihingi namin ang iyong paggabay sa umagang ito sa aming pamamahayag ng iyong mga salita at pakikinig. Ay patuloy niyong buksan ang aming kaisipan. Biyayaan kami ng unawa upang makita namin ang mga katotohanan na dapat naming isapamuhay upang maging handa kami sa panahong itinalaga mo at itinakmo para sa bawat isa. Kaya po, Panginoon Diyos, humihingi ako siya ng gabay sa pamamahayag na ito. Samahan po ninyo ako na may paabot ko ng maliwanag ang iyong mga salita para po sa kapakinabangan ng bawat isa. Salamat po, Panginoon Diyos, loobin ninyong Santong Espiritu ang siyang bumalot sa bulwagang ito at siyang magbukas ng kaunawa ng bawat isa. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Yung ating parallel passage was Exodus and chapter 32 verses 32 to 33 na nagpapakita roon how Moses intercedes for the Israelites. Kasi nagkasala sila, they worship the golden calf, no? Doon sa gintong guya. Nag-intercede siya. Sabi ni Moses, Panginoon Diyos, kung hindi mo sila mapapatawad, burahin mo na ang pangalan ko sa iyong aklat. Na pagpapakita how selfless is Moses' leadership. Na kaya niya ibigay yung sarili niya para lang sa kanyang mga ginagabayan. At the same time, makikita natin kung paano sumagot ang Diyos kay Moses. Ang sabi ng Diyos, pinakita ng Diyos that He will only blot out the names of those who actually sin against Him. So kanya paparusahan yung nagkakasala sa kanya lang. Kaya hina-highlights dito yung
isang malalim na aral patungkol sa kasalanan at yung divine justice. The day every story ends, Revelation 20, 11 to 15 na binasa kanina. Sabi nga natin, saddest verse in the Bible is Revelation 20:15. At maliwanag na hina-highlight dito sa mga talatang ating binasa, yung binasa kanina, is the great white throne. Pag pinag-usapan natin yung great white throne, it speak about the final judgment. Ito yung panahon ng paghatol. Ito'y gusto kong marinig ng bawat isa. Mananampalataya at yung wala pang kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. Yung mawalang kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo, dapat itong maunawaan kung gaano kahalaga ang pangalan mo. The same with those who claim to be believers. Baka inaakala natin okay na tayo. But we have to be serious with what we claim to be as Christians. So titingnan natin. Nakatuon itong mga talatang ito doon sa ganap na kabanalan, sa hindi matatakasan nga paghatol, at yung kahalagahan na ang pangalan mo ay matala sa aklat ng buhay. Sapagat sinasabi rito that every human story ends. Saan magwawakas? In the courtroom of God. Ang buhay natin doon magwawakas sa korte ng Diyos. At alam natin ang korteng ito, hindi kagaya ng korte natin dito, kayang bayaran ng malita. Ang korte ng Diyos, walang malita. At doon sa korte ito, no appeal. Hindi ka pwedeng mag-excuse at walang second chances. Sa korte ng mundo, sa korte ng tao, nahatulan ka na sa mababang hukuman, iaapila mo pa sa taas. At makikita mo minsan, napapawalan sala pa. At pwede rin mag-excuse sa korte natin ito. Pwede mong sabihin, yung lawyer ko na lang ang pumunta riyan. Yung akusado, hindi pwedeng hindi pumunta. You can make excuses. At the same time, masasabi din natin, na sa korteng ito, no second chances. It is final pag naroon ka sa harapan ng korteng ito. At sa korteng ito, isa lang, dapat natin laging maiisip. Ang tanong dito sa korteng ito, hindi ang ikaw ba ay relihiyoso? Ikaw ba ay mabuting tao? Ang dapat nating isipin dito, ang pangalan ko ba ay natala sa aklat ng buhay? Yun yung dapat nating makita. Kaya bilang mga Kristiyano, dapat siguraduhin natin. Ilagay natin ito. Para sa atin lahat. Na matiyak natin ang ating paglakad sa buhay, pananampalataya. Ang teksto natin ay nagsasabi na darating ang araw kung saan ang bawat tao ay tatayo. Tatayo saan? Sa isang hukom lang. Lahat tayo, isang hukom lang. At iisa lang din ang rason bakit tayo nakatayo roon. Ano rason? Para hatulan. And what is at stake is our destiny. Yung ating destiny, ang pagtayo natin doon, ang destiny natin ang nakataya. Kaya napakahalaga nito na pag-uusapan natin. So himayin natin. Verse 11, inintroduce dito yung great white throne. At sabi ko nga kanina, it speaks about final judgment.
Ito i-generalize natin. Hindi ko sasabihin itong tronong ito ay para lang sa mga unbelieving people. Kasi wala silang kaugnayan sa ating Panginoon Kristo. Para din sa atin itong umaangking tayong mga Kristiyano para mabantayan natin ang ating uri ng pamumuhay bilang mga Kristiyano. So lahatin na natin ito na tayo ihaharap sa trono ng Diyos sa paghuhukom. Unang bagay na makita natin is God's absolute authority. Ang sabi ni John, sinabi ko ang sabi ni John, sapagkat ito vision ni John ito. Pinakita ng Diyos kay John yung mga nangyari at mga mangyayari. Ang sabi ni John, "Then I saw a great white throne, and him who was seated on it. It was a great and white throne." So maliwanag na ipinakikita na itong judgment seat na ito, na great and white, is a perfect purity and holiness. Perfecto itong hukumang ito. Hindi ito corrupt na hukuman. Hindi ito kagaya ng hukuman natin ngayon. No? Malayo-malayo ito. Ang hukom dito ay humahatol with perfect righteousness. Kaya yung mga nakakalusot sa mga hukuman sa panahong ito, pag tayo na sa harapan ng hukumang ito, wala silang kalusot-lusot. Kaya dapat maunawaan natin ang kahalagahan ng ating uri ng pamumuhay. Sapagkat pag tayo natin sa harapan ito, wala nang second chances. Dahil ang nakaupo rito is mataas ang kanyang authority. At alam natin, nakaupo rito is the King of the universe. It's the Lord Jesus Christ. Ang nakaupo sa trono ng paghatol na ito ay ang ating Panginoon Kristo. Bakit ko sinasabi ng Panginoon Kristo? Sapagkat kung titingnan natin, John chapter 5 verse 22, "The Father judges no one, but He has given all judgment to His Son." So nakaupo sa trono ng paghatol si Kristo. Na-imagine naman natin kung si Kristo nakaupo ron, anong kailangan natin? You have to be united with the Lord Jesus Christ. At wala makatakas sa ganito paghatol. Tatayo tayong lahat sa hukumang ito. Walang nakatagong kasalanan dito. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi naman nakita yung kasalanan ko. Wala ding makakalimutan ang mga masamang gawa dito. Lahat natatala. Wala nang apila for the higher court. Mapapansin natin, magwawakas ang lahat ng sannilikha. I-imagine natin ito. Ends of all creation. Ang sabi dito, from His presence, earth and sky fled away. Tumakas sa harapan ng hukom na ito, yung lupa at ang kalangitan. Hindi sila makatagal sa harap ng isang banal na Diyos. At sa harapan ng banal na Diyos, the physical universe is dissolved. It collapses. No? Kaya itong isipin natin, mga kapatid. Pag sinabi natin lahat ng bagay sa mundo ito collapses, dissolved, makita natin lahat, everything na pinagsisikapan ng taong itatatag sa panahong ito, apart from God, will be dissolved. Yung lahat ng bagay na pinagsisikapan natin, yung lahat ng bagay na stressful sa ating mga pagsisikap. Na-imagine nyo, pagdating sa harapan ng banal na Diyos, everything will be dissolved. Sayang. Second Peter chapter 3 verse 10 to 11. The day of the Lord will come. The heaven will pass away. Heavenly bodies will be born up and dissolved. So makikita natin,
kung paano nilalarawan ng Biblia, na yung mga temporal things will be dissolved. Kaya walang anumang bagay sa mundong ito permanente. Walang permanente sa mundong ito. All those temporal things, walang matitira. Yung ating mga pinagsasikapang career, sikat ka, you're very influential, mayaman ka, lahat ng pinagsisikapan mong itipunin sa mundong ito, they're nothing. Bakit? Walang permanente sa mundo. Ang tanging permanente ang Diyos lang at ang ating mga kaluluwa. Yun yung mga permanente. Ang mga bagay na ating pinagsisika. Hindi masamang magsikap sa buhay. Ang pinupunto ko rito, kung nagsisikap ka sa buhay at napababayaan mo ang mga espiritual na bagay na pangwalang hanggan for eternity, then you're doomed. Pang na doon ang buhay mo. Because those are temporal things. They will be burned up and dissolved. Kaya, ang hamon natin dyan, tigilan natin yung masyadong pinagtutuunan natin ng ganong panahon ang mga bagay na temporal. Sapagkat lahat ng iyan, tatakas lang sa harapan ng Diyos. Ang mananatili lang ay ang mga bagay na ginawa natin para sa Diyos. Yung mga bagay na ginagawa natin para sa mundo, they will all be dissolved. Kaya kailangan seryosohin natin ang panahon. Seryosohin natin ang mga pagkakataon. Alam niyo ba, pag tayo natin sa harapan ng tronong ito, mapapansin natin, wala na yung mercy seat. Wala na yung trono ng kahabagan. Wala ka na makita yung cross ni Kristo. Tapos na. At wala ka ring tagapamagitan doon. No more. It's final. Ulitin ko po, walang mercy seat, no more cross, and no more advocate. Tatayo ka sa sarili mo para harapin ang judgment. Because this judgment is without intercession. Wala nang magagawa, wala nang mag-intercede para sa iyo. It is final. Kaya nga sinasabi natin, bantayan natin ang ating uri ng pamumuhay. Because today is the day of grace. Ngayon yung araw ng biyaya ng Diyos. Ito yung panahon, kaya sinasabi ko, doon sa mga nag-aalinlangan, yung kanilang katwiran, saka na lang, maybe next time, tumamang kantang, maybe this year, maybe next year, or maybe never. But today is the day of grace. Doon sa mga mananampalataya, hindi siniseryoso yung kanilang buhay pananampalataya. Bantayan natin ang ating mga sarili. Sapagkat napakahirap dito sa harapan ng hukumang ito. This final judgment day. Habang naririto tayo, seryosuhin natin ang araw kung saan bukas pa ang biyaya ng Diyos. Hebrews 9:27, it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. Sinasabi lang dito na pagkatapos ng kamatayan, our destiny is being set. Pag namatay ka, takda na yung inyong tadhana. It is already set. Kaya ngayon yung panahon na kailangang isettle natin. We have to settle ourselves with God. And now, lagi kong sinasabi ito, ngayon na. Ngayon na natin iayos ang ating uri ng paglakad sa buhay. Bilang mananampalataya, dapat maayos sa paglakad natin. Seryosuhin natin ang ating Kristiyanong buhay. At yung mga nag-aalinlangan, seryosuhin ninyo ang buhay.
We do not need to gamble our destiny. Huwag niyong isugal ang inyong tadhana. Napakahalaga. Revelation 20:11. Kung hindi natala pangalan mo, 20:11 means the final judgment. Hindi ito para ipanakot. Kaya sinasabi ang verse 11, for us to drive ourselves into Christ. Sapagkat nakita natin ito final judgment. Wala ka na magawa rito. Pag dumating ka na sa puntong haharap ka na sa trono ng paghatol, wala ka nang magagawa. Kaya hindi tayo tinatakot ng verse 11. Nananawagan ng verse 11 sa atin to come to Christ. John 5:24. Maliwanag ang salita ng ating Panginoon Kristo. Sabi niya, truly, truly I say to you, whoever hears my word and believe him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. So makikita natin, kailangan natin si Kristo, ang biyaya, the grace of God. So kung tayo mga mananapla, we have to live a eternal perspective. Nakatanaw tayo sa pangwalang hanggang buhay. Let us not play around with what we confess to be. If we say we are Christians, we have to live as Christians. If you are living a life apart from Christ, come to Christ. Because this is the saddest verse in Scripture, that your name will not be written in the book of life. So we have to have eternal perspective. Sa lahat ng mga pagsisikapan natin, dapat panglangit. Magsikap tayo sa buhay dahil kailangan nating mabuhay sa mundong ito. Pero huwag nating pababayaan yung ating buhay na panlangit. So, naalala ko yung call to worship ni Brother Mark. Sabi ko, we have to invest in people. We have to invest in people, we have to invest in holiness, and we have to invest para sa mga bagay na panlangit. You have to invest for the gospel. Ngayon yung panahon na abutin natin yung mga mahal natin sa buhay, abutin natin yung mga kaibigan natin, abutin natin yung mga tao na kailangan. Pero pwede natin sabihin alam naman ng Diyos kung sino kanya. Ikaw, alam mo kung sino para sa Diyos? So you have to invest para matawag mo yung para sa Diyos. And that's for your good. Para magawa natin ang kampanya natin para sa Panginoon. You are investing for the gospel. Sapagkat pag tumayo na tayong tama, pagkatayo natin, tama yung tayo natin sa harapan ng hukom na ito, wala tayong katatakutan. If we are doing right in the presence of this holy judge, this great judge on the throne, wala tayong katatakutan. Napakahalagang bagay nito. Isang bagay mapapansin natin, the universal gathering, dito makikita natin. Verse 12 to 13. Babasahin ko po sa Tagalog ito. Kasi mahirapan din ako intindihin yung English niya. Tatagalogin natin. Revelation 12 and 13 of chapter 20. Ang sabi dito, at nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono, at binuksan ang mga aklat,
binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatalas sa mga aklat. At iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades sa mga patay na nasa kanila. At hinatulan ang bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. There is this universal gathering. Maliwanag po yung sinasabi ng talata. Makikita natin ang katotohanan about justice. No one is exempted. Ang mga patay, great and small, nakatayo before the throne. Sa lahat ng taong mamamatay, nandoon, standing in the presence. Walang pinipili, mayaman, mahirap, lahat. Hindi dito tinitingnan yung estado mo sa buhay. Hindi dito tinitingnan kung gaano karami ang mga tinatangkilik mo. Hindi tinitingnan dito ang pagiging influential mo. Sa harapan ng trono ito, they are nothing. At nakikita niyo ba? Sa harapan ng trono nito, wala kang upuan, wala kang abogado, hindi ka pwedeng mag-excuse. Why? Because it is final. It is a final hearing. And each one will give an account. Magsusulit ka. Magbibigay ka ng sulit sa Diyos. Romans 14:12. Each of us will give an account of himself to God. Klaro. Yan na pinakikita. Wala kang maidadahilan sapagkat ang record ng Diyos is perfect at kompleto. Makikita napakaraming aklat na binuksan. The books, they're open. At hahatol ang hukom na ito kung anong nasulat dito. Na-imagine nyo ba? Hindi tayo makapaglilihim sa Diyos. Yung pala araw-araw ng lakad natin sa buhay, the eyes of God is on us. And He was writing everything. Tinala niya lahat ng mga ginagawa natin. Sa aklat na ito, wala kang maitatago. Ang iniisip natin, ang sinasalta natin, ang ginagawa natin, ang mga motibo natin, alam ng Diyos, tinala niya lahat, hindi ka mapagrereklamo. Hindi mo pwede sabihin sa judge na ito, hindi totoo yan. We're attack. No, hindi kayo attack. Ikaw mismo ang gumawa, kay natala dyan, sapagkat kita lahat ng Diyos ang ating mga ginagawa sa buhay. At itinatala niya, wala kang magiging dahilan. You have no excuses. So, napakaraming aklat niyang books. Binuksan lahat yan, natala lahat doon. Ang ating mga ginagawa. Kaya ang paghatol matuwid. Because ang paghatol nakabase doon sa kung ano natala sa books. According to what it is a book of guilt. Itong aklat na ito, itong mga aklat na itong binuksan, is the book of guilt. So when it comes to judgment, God will not judge us according to our reputation. Ang paghatol niya, hindi siya magkukumpara. Ito, hatulan ko to ng maliit lang. Dahil mas mabait ito kaysa doon sa isa. There's no comparison. Base sa katotohanan. It is a books of what we have done, what we have said, kung ano yung ating mga iniisip, kung ano yung ating mga motibo. Hebrews 4:13. No creature is hidden from His sight, but all are naked and exposed to the eyes of Him to whom we must give
account, exposed lahat. Hindi ka nakikita ng kapatid mo ang ginagawa mo, pero kitang-kita ka ng Diyos. Ecclesiastes 4:13. For God will bring every deed into judgment with every secret things, whether good or bad. Judgment according to what they have done. So ang pamantayan ng Diyos is perfect righteousness. Kasi kung ang pamantayan ng Diyos ay sa mga gawa lang, lahat ho tayo condemned. No one is righteous. All have sinned. We all fall short of the glory of God. Kaya ang pamantayan ng Diyos hindi yung mga gawa. Kasi kung gawa nga, walang maliligtas. Hindi ini-ignore ng Diyos ang kasalanan. At hindi niya i-overlook ang mga nagawa nating katuwiran. Alam, maliwanag dito ang hindi maapag-aalinlangan ng ebidensya. Ebidensya, kitang-kita. Sa hukuman, laging mahalaga ang ebidensya. Di ba, sa hukuman natin ngayon, laging problema. Walang ebidensya, panay ang kwento, panay ang daldal. Walang ebidensya, intriga. Kailangan ebidensya sa Diyos, puro ebidensya. Tinala lahat ng ebidensya, wala kang maitago. Dito sa atin sa batas ng tao, kaya marami nakakalusot. Kasi pinapatulan kahit walang ebidensya. Ang ginagawa ng mga tao ngayon, ang ebidensya nila kung anong iisipin ng mga tao, hanggang lang sinasabihan. Maraming maniniwala ngayon. Pag sinabing si ganyan yan, maniwala yung tao, walang ebidensya, walang pinakikita. Pero sa Diyos, may ebidensya, hindi ka makapag-excuse. Sapagkat meron siyang talaan ng lahat ng ating mga ginawa, iniisip at mga motibo. So maliwanag. Walang pag-aalinlanganan ang mga ebidensyang pinakikita ng Diyos. Wala kang reklamo. At isang bagay, another book. Isa lang, yung binuksang una, books. Napakarami. Plural. Pero yung isang book na binuksan, isa lang. So, ibig sabihin ko, konti lang pala, maliligtas. Kasi book lang, sapat lang, kasya lang sa book na ito. Another book was open, and that is the book of life. Kaya kung isipin natin yung dalawang bagay na ito, yung the books that was open, the books of deeds, mga ginawa natin. It is the book that shows guilt. On the other hand, yung book, and the book of life, it is the book of grace. At itong dapat nating maunawaan that the book of life is owned by the Lamb that was slain. Ang nagmamayari nito, yung Lamb that was slain, yung pinatay, na alay, na handog. And of course, we all know it was Christ. Revelation 21:27. Nung ginawa na ng Diyos, yung bagong Jerusalem, ang sabi niya, nothing unclean will ever enter it, nor anyone who does what is detestable or false, but only those who are written in the Lamb's book of life. Ang makakapasok doon sa bagong Jerusalem, only those whose name were written in the Lamb's book of life. So, na-imagine natin. So, kung lumakad tayo sa buhay Kristiyano, very righteous kapag Sunday, and other days, right, hop. Maliwanag dito pinakikita. The book contains the name of all who belongs to Christ, and that is by faith. So, ang katotohanan makikita natin,
The deciding factor is not how good we are. The deciding factor is your name written in the book of life? And Revelation 20 verse 15 is very clear. If you're absent from the book, that means judgment. Pag hindi makita ang pangalan mo sa aklat na ito, you will face judgment. Therefore, being present means you are saved because Christ paid for your sin. So yun yung challenge natin. Para masigurado nakatala ang pangalan natin sa aklat ng buhay, you need Christ. Para ang mga kasalanan mo din ay makasama sa mga binayaran ni Kristo sa krus. He died for the sins para tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya yung ating mga self-righteousness, bigo yan sa harapan ng Diyos. Ang ating mga best record in life, hindi sila makapasa sa pamantayan ng Diyos. Lahat yan, maruming basahan lang sa harapan ng Diyos. Yung lahat ng kabutihan ginawa natin. Kung yun lang ang aasahan natin, what we need is the grace of God. Para ang pangalan natin ay matala. Iniisip ko Kaya nung mabasa ko yun, the saddest verse in the Bible is your name not written in the book of life will be thrown to the lake of fire. Sabi ko, mabigat ito. Nakakalungkot isipin. Kung Kristiyano ka, inaamin mong Kristiyano ka, inaangkin mong Kristiyano ka, ask yourself, am I living a life as Christian? If not, you have a problem in the day of judgment. Kaya tigilan na natin yung ating pagtitiwala sa sarili nating mga kabutihan. Ilagay natin ating tiwala sa ating Panginoon Kristo. Sa kanyang mga talaan. Sapagkat yung sariling atin is not enough. Tandaan natin, the gospel of Christ is the good news. And if we are truly in Christ, we are assured that our name will be written in the book of life. Because Christ died for our sin. Sapagkat naisulat na ang lahat, naitala ng lahat ng Panginoon Diyos ang lahat ng bagay. Tinala niya ang lahat ng bagay sa ating buhay. Kailangan nating mabuhay na may accountability. Whatever you do, sabi ni Paul in Colossians 3:23, whatever you do, do it heartily as for the Lord. Kaya nga, yung mga motibo, nasusulat din. Ang motibo mo, ginawa mo ba yan para sa Panginoon? O ginawa mo lang yan para sikat ka? Ginawa mo ba yan para makilala ka ng mga tao? Ang sabi ni Paul, do it heartily for the Lord, as for the Lord. Kaya ito challenge, hindi lang sa mga unbelieving people. Challenge ito sa lahat sa ating mga who claim to be Christians. God's judgment is perfectly just and based on truth. Kaya kailangan natin ng biyaya na matatagpuan natin sa aklat ng buhay, at that is sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Pangatlong bagay na makita natin is the universal accountability. 13:14. Sabi sa 13:14,
At iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades sa mga patay na nasa kanila, at hinatulan ang bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. It is the second death. So, makita natin the universal accountability. There is the final end of evil. At saka maliwanag dito, walang exempted sa resurrection. Lahat pala ay bubuhayin. Lahat ng tao bubuhayin, lahat ng patay bubuhayin. The sea gave up the dead, death and Hades gave up the dead who were in them. Pansinin ninyo, dagat, ang kamatayan, ang libingan, sa lahat ng dako ito, ibabangon. Lahat ng nalibing sa dagat, lahat ng namatay sa digmaan, lahat ng nalibing sa nasunog, siguro kahit yung mga cremated people, yung mga nalibing na hindi na matandaan kung saan nalibing, lahat ibubuhayin. Kahit saan ka naroon. Kahit yung mga libingan na hindi na markahan, hindi na matandaan kung nasaan. It doesn't matter. Everybody will be resurrected. So walang maliligtas lahat. They will stand before Christ. Kaya sabi ni Kristo, ng ating Panginoong Hesus in John 5:28-29, do not marvel at this, for an hour is coming when all who are in the tomb will hear His voice and come out, those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of judgment. Ang punto ko po dito na gusto natin makita, ang kamatayan ay hindi katapusan. Yung iba say, problema ko sa buhay, pag namatay ko, tapos na rin yan. Parang katwiran ko nung araw. Pag nagkakasakit ako, sabi ko, ay pag namatay ko, patay ka rin, sakit ka. Isasama ko naman yung sakit ko pag namatay ako. Pero ang totoo, kamatayan, hindi katapusan. Sapagkat lahat ay bubuhayin, ibabangon. Ang tanong natin ngayon sa mga sarili natin, anong pagkabuhay tayo masasama? Masasama ba tayo sa mabubuhay tungo sa buhay? O masasama tayo sa pagkabuhay tungo sa paghatol? Di ba tayo lang makakasagot niyan? Dahil tayo ang namumuhay sa sarili natin. Tayo ang Diyos nakakaalam sa lakad natin sa buhay. Ang kamatayan hindi pagpuksa. Kasi pag pinatay ka, puksa na. Annihilation ba tawag niyan? Pinupuksa lang. So, pero maliwanag na pinakakita dito, ang kamatayan at ang kasamaan will be destroyed forever, thrown into the lake of fire. At sabi nga ni Paul, the last enemy to be destroyed is death, 1 Corinthians 15:26. At ito yung second death. Ang second death is the eternal separation from God. Sa lahat ng hindi natatala ang pangalan sa aklat ng buhay will be thrown to the lake of fire, and it's the second death. So hindi paglipol. Siya mamamatay ka? Sabi ba alak at tapos na? No. Pag tinapong ka sa lake of fire, it's with consciousness. Alam mo napakahirap doon. Kaya nga sabi ko nakakalungkot pag nakikita ko yung mga mahal ko sa buhay na roon sa baba. Dahil nung nabubuhay pa, wala akong ginawa. Parang yung mayaman, isugong si Lazarus. Para mabibigyang babalay mga uli na. Nandun na ang mga salita ng Diyos. Nandun na si Moses sa sabi ni Abraham.
It is with consciousness. Pag namatay ka at natapong ka sa lugar na yun, alam mo, it is your eternal loss kapag ka nagpabaya ka. Sapagkat lake of fire is eternal separation from God. It is eternal punishment. Naalala mo yung kwento ng ating Panginoon Jesucristo nung inano niya yung mga tupa at saka mga kambing? Di ba? Ang sabi niya doon sa mga kambing, ang sabi ng Panginoon Jesucristo, all this will go away into eternal punishment. He was talking about the goats. But the righteous into eternal life. Think of yourself. Whether you're a goat or you're sheep. Diyan natin matitingnan ang mga bagay. Evil and sin and death will never win. Gagawin ng Diyos bago ang lahat ng bagay. Those who reject Christ will share the fate of the enemies they love more than Christ. Kapag mayroon tayong minahal ng higit sa ating Panginoon Jesucristo, mayroon tayong minahal sa buhay ng higit pa sa ating Panginoong Jesucristo, then we will share sa kapalaran ng mga kalaban ng ating Panginoong Jesus. We have to stop living like that is the end. If death is defeated for those in Christ, then we can live without fear. Napakalang bagay nito. Ang sabi ni Pablo in 1 Corinthians 15:54-55, when the perishable puts on the imperishable, and the mortal puts on immortality, kapag ka ang mga nabubulok ay nadadamitan na ng hindi nabubulok, at ang mga may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, then shall come to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? Ito yung mararamdaman ng mga nasa ating Panginoon Jesucristo. May buhay na. Tiyak na. But if you're outside Christ, ang kamatayan ay pintuan lang patungo sa paghatol. Kung wala kang Kristo sa buhay mo, if you die, the door is open for you to judgment. Kung wala kang Kristo sa buhay. Kaya kailangan nating tingnan ito seriously. Sapagkat ang lake of fire is real. Totoo. Hindi ito isang metaphor lang para takutin tayo. Pag sinabing, may impyerno ka, no, it is not a metaphor to scare us. But it is a warning for us para tayo'y maligtas. If you hear the word hell, it is a warning. Para maintindihan natin kung anong uring pamumuhay tayo, para makaiwas tayo sa kapahamakan. It is not to scare us, but to give us the warning for us to come to Christ. Lastly, yung sinabi natin kanina, the eternal separation. Is your name written in the book of life? So maliwanag yung deciding factor. Our works, not our works, but our name. If anyone's name was not found written in the book of life, if anyone's name not found, sabi dun sa 12 and 13, verse 12 and 13, people are judged according to what they had done. So maliwanag na pinakikita dito, no one is innocent. All have sinned. Pero maliwanag din pinakikita dito, whether you have enough good deeds para matabunan yung ating mga masamang gawa, hindi yon ang ating magiging basihan. Ang basihan natin, itanong natin sa ating mga sarili,
Natala kaya ang pangalan ko sa aklat ng buhay? And that can be answered. Kaya natin tugunan yan. Kaya natin sagutin yan. Because makikita natin the way we live as Christians. Remember, we have our new identity. Nung tayo'y manampalataya sa ating Panginoon Kristo, nung tayo'y naglagak nating tiwala sa ginawa, sa pagkatao at ginawa ng ating Panginoon Kristo, we have that new identity. We are now Christians. We are now children of God. We are now part of the family of God. We are now heavenly bound people. At yan ay nakikita sa ating uri ng pamumuhay. But what if tayo hindi naman namumuhay ng ayon sa ating pinapahayag na pananampalataya? What if sa pangalan lang tayo masabing Kristiyano? So magkakaroon tayo ng problema. The book belongs to the Lamb who was slain. Kaya napakahalaga nito. Sapagat ang mga pangalang natala roon is not by merit, but by faith in the Lord Jesus Christ. Because heaven is not for the people who are good enough. Heaven is not for the people who claims to be good enough. But heaven is for those who are redeemed by the Lord Jesus Christ. And that is through faith. By grace you have been saved through faith, not a result of work. Ephesians 2:8-9. Alam niyo po, ang impyerno punong-puno ng tao. Hindi dahil ginusto ng Diyos na mapuno ito ng mga tao. Napuno ito dahil maraming nireject si Kristo, ayaw manampalataya kay Kristo. Maraming ayaw tanggapin si Kristo. At mayroong mga nagsasabing Kristiyano, mali naman pagkakilala kay Kristo. Pero pwedeng iwasan. Hell is avoidable. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Now is the favorable time. Now is the favorable, favorable time. Behold, now is the day of salvation. So the warning is real, also is the remedy. Nandyan yung warning, pero nandyan yung remedy. Today is the day of salvation. Church, Christians, sinama ko naman Kristiyano, today, hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Hindi natin alam kung kailan bawiin ng Diyos ang buhay natin. Walang nakakaalam. It may happen anytime. Pero huwag nating sayangin yung bawat araw na ipinahintulot ng Diyos sa buhay natin. The grace of God is always there. Laging nariyan. Araw-araw nandyan. Hanggat nabubuhay ka, ang biyaya ng Diyos ay bukas pa. Hanggat nariyan pa. The day is now. Tandaan natin, the present world will pass away. Kailangan lang natin maging handa. At sa paghanda natin, we have to have faith in the Lord Jesus Christ. Kailangan natin masumpungan ang pag-asa natin sa Ebanghelyo ni Kristo. Sapagkat kinuha na ng ating Panginoon Kristo yung second death. Saan niya kinuha? In the cross of Calvary. 2 Corinthians 5:21, for our sake He made Him to be sin, who know no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Church, mga kaibigan, mga minamahal, Kristiyano at yung mga nag-alinlangan pa, let's not gamble with eternity. Let us not gamble with eternity. So nais ko lang banggitin ang bagay nito sa ating pagtatapos.
with regards to a great white throne. White throne, great white throne is the ultimate final judgment of God before the start of eternity. Bago yung eternity, tatayo ka muna sa harapan ng hukom. And that is our Lord Jesus Christ. Pag tayo mo ron, saka hahatulan ka. Pag nahatulan ka, you're guilty. Tatapon ka sa eternity. If you're not guilty, tatapon ka sa eternity din of life. But eternity with punishment and judgment. So yung dalawang bagay is the ultimate final judgment of God before the start of eternity. Therefore, all unbelievers of all time are resurrected. They will face accountability sa kanilang mga ginawa at haharap sila sa final na the finality of the punishment. Second death. Lahat ng walang pananalig sa ating Panginoon Kristo, we will experience the second death. Yung pagkawalay sa ating Panginoon Kristo, itatapon sa lake of fire. Believers, ako'y naniniwala kung tunay kang mananampalataya, we are generally understood to be bypassed by this specific judgment. Lalagpasan tayo. Bakit? Sinabi na ating Panginoon Kristo, di ba? In John 5:24, truly, truly, I say to you, whoever hears my words and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. Kailangan natin si Kristo. At ang pananalig natin sa Panginoon si Kristo, magbibigay sa atin ng buhay. At hindi tayo dadaan sa paghatol na ito. Ang sabi ng salita ng ating Panginoon Kristo, we will not pass. He does not come into judgment. He does not come into judgment, but has passed from death to life. So ang challenge natin, church. Christians, yung mga nagduha-duha pa, huwag nyo nang isipan bukas. Huwag nyo nang isipin next time na lang, next year na lang. Today is the day of grace. The book of life is grace through Christ. Trust in Him and be sure that your name will be written in the book of life. Let's live a life worthy of the calling of our God. Ang challenge natin ulit, let us not gamble eternity. Let's pray. Panginoon Diyos, marami pong salamat. Napakahalaga pong malaman namin ang mga bagay na dapat namin paghandaan for us to be prepared sa pagharap namin sa hukuman, sa pagharap namin sa dakilang hukom, sa pagharap namin sa pinaka-pinal na paghatol. At sumasampalataya po ako, Ama. Dahil sa kamatayan ng Panginoon Kristo, nagkaroon kami ng buhay sa aming sa pamamagitan ng pananampalataya. At nananalig kami na ang pangalan ng bawat isa'y natala na po sa aklat ng buhay. Kaya dalangin namin na mga nag-aalinlangan, paabutin niyo sila. Huwag niyo po silang hayaan na mahulog sa kapahamakan. Biyayaan niyo po sila ng kaligtasan. Buksan niyo ang kanilang pangunawa upang lumapit sila sa inyo para sa iyong biyaya at kahabagan. Ama, salamat po sa iyong mga salitang ito. Purihin po kayo. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen.